Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Mahigit 10,000 trabahador sa ilalim ng programang Tupad tumulong sa Brigada Eskwela sa halos 200 paaralan sa Eastern Visayas. Ilang lugar sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon inaasahang patuloy na uulanin dahil kay Bagyong Esther na pinalakas ng hanging habagat. Mahigit 2,000 guro sa Eastern Visayas balak kuhanin ng Department of Education. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng trabaho ng Department of Labor and Employment sa ilalim ng programang Tupad o Tulong Panghanap Buhay sa ating disadvantaged at displaced workers. Sa Eastern Visayas, mahigit 10,400 na trabahador ng Tupad ang inatasang tumulong sa Brigada Eskwela sa buong rehiyon simula noong June 1. Ipinadala ang mga benepisyaryo sa 178 eskwelahan para tumulong sa paglilinis, pagkukumpuni at iba pang paghahanda para sa pasukan sa June 8. Kabilang sa mga nakinabang sa tupad ay ang mga magulang at bantay ng mga estudyante. Ayon kay Labor Assistant Regional Director Joan Noya Nidua, naglaan ang ahensya ng 53.2 million pesos bilang pasweldo para sa mga kalahok ng tupad. Tiniyak niyang susuportahan nila ang mga inisyatiba ng Department of Education para makapaghatid ng ligtas, maayos at dekalidad na edukasyon sa Region 8. Nagpaalala ang Pag-asa sa mga residente sa ilang bahagi ng Luzon na mag-ingat sa masamang panahong dala ng Bagyong Esther at pinalakas ng hanging habagat. Ayon sa Pag-asa, nagbabantang bumuhos ang malakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Partikular na pinag-iingat ang mga nasa Pangasinan, La Union at Zambales kung saan inaasahang aabot sa 100 hanggang 200 millimeters ang ulan. Babala pa ng Pag-asa, posibleng magdulot ng pagbaha at landslide ang mga ulan na tatama sa mga lalawigan ito hanggang Sabado ng tanghali. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ni Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Emergency Operations Head Pia Flores na inalerto na ang mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management Office para tiyakin ang kaligtasan ng mga nakatira sa mga delikadong lugar. Patuloy na umuusad ang Bagyong Esther sa direksyong Pahilagang Silangan at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong gabi o sa Sabado. Kabuuang 2,046 na guro sa pampublikong paaralan ang nais kuning ng Department of Education Eastern Visayas ngayong academic year upang mapataas ang student-to-teacher ratio at mapagaan ang mga trabaho ng mga kasalukuyang guro. Sa target na bilang 1,245 dito ay itatalaga para magturo sa kindergarten at elementary, 275 para sa junior high school, 440 para sa senior high school at 37 naman sa Alternative Learning System o ALS. Nakabase ang bilang ng mga bagong posisyon sa dami ng mga naka-enroll na mag-aaral at sa bilang ng mga gurong nagretiro noong nakaraang school year. Ayon kay DepEd Eastern Visayas Director Salustiano Jimenez, ang pagkuha ng maraming guro ay magdudulot ng mas magandang learning environment sa paaralan. Magpapatuloy anya ang pagkuha ng mga guro hanggang Setyembre. At sa balitang pangkalakalan, isang 3.1 million peso multiplier farm
ang ibinigay ng Department of Agriculture Cordillera Administrative Region sa University of Abra o UA na layong matiyak ang food security sa rehiyon at mahikayat ang mga kabataan na makipahagi sa agrikultura. Ang Multiplier Farm ay magpaparami ng mga katutubong baboy. Binubuo ito ng isang barako at 90 na inahin, mga supply para sa pag-aalaga ng hayop at mga makinarya at kagamitan tulad ng forage chopper, timbangan, tangke ng tubig, platform trolley at power sprayer. Meron din itong pasilidad para sa pag-aalaga ng mga hayop upang makapag-produce ng karne para sa pagkain at mga baboy na ipapamahagi sa komunidad na makakatulong sa pagpaparami ng supply ng pagkain at biik. Ayon kay DA CAR Chief Administrative Officer Dr. Aida Pagtan, ang pakikipagtulungan ng ahensya sa universidad ay magbubukas ng mga bagong oportunidad para sa innovation at mas produktibong livestock industry sa Cordillera. Para naman kay Associate Professor of Agriculture Dr. Jubert Ganapao, magbebenepisyo din ang mga estudyante dahil magsisilbi itong lugar para mapag-aralan ang mga hayop. Samantala, pinasinayaan ng More Electric and Power Corporation or More Power ang groundbreaking ceremony para sa first phase ng Anilao Solar Power Plant sa Barangay Cag-an noong Huwebes. Inaasahang magbibigay ang proyekto ng dagdag na 6.6 megawatts sa supply ng kuryente sa lalawigan ng Iloilo. Sagot din ito sa kampanya ng Iloilo City Government para sa renewable energy at magbibigay ng kontribusyon sa misyon ng pamahalaan ng magkaroon ng 35% renewable energy share sa power mix sa 2030. Nahahati sa dalawang parte ang proyekto na may mahigit 2.2 billion na pondo. Target matapos ang unang phase sa katapusan ng taon, habang ang second phase naman na may 30 megawatts ay planong magawa sa kalagitnaan ng 2027. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.